What is up mga guys? So, maraming tatanong sa akin bakit hindi ako nag Magnus 200 at bakit pinagpalit ko si Magnus sa SRV 200. So, disclaimer lang, hindi ko ginagawa tong video na to para manira or anything like that. Based lang to sa experience ko. Kaya, yun ang naging decision ko. So, unang-una is meron akong Skygo Boss 150. Pinakauna kong manual na bike. At wala akong problem sa Skygo o kahit ano. Napakaganda na bike ni Skygo Boss 150. So, hindi ko masasabing sirain or whatever ang Skygo. Ang pinaka naging problem ko is yung dealership mismo. So again, hindi ako naninira. Ito lang ang mga naging experience ko. Kaya it influenced my decision na magpalit ng brand. So unang-una ang naging problema ko sa Skygo is yung ORCR ko. Umabot siya ng 3 months bago ko nakuha sa Skygo Boss ko. So yung ba lang medyo masakit-sakit na sa ulo kasi hindi ko ma-travel, hindi ko magamit. Pangalawa is yung plaka ko. Umabot siya ng 1 year and 7 months bago ko nakuha. So akala ko ang may kasalanan nito is yung LTO. Kasi pag tinatawagan ko sa kasa, ang sabi nila is nasa LTO pa ang aking plaka. So, nung umabot na ng 1 year and 7 months, sabi ko, kailangan puntahan ko na talaga. Ano ba talaga nangyayari? So, punta ako sa mismong LTO at ang sabi nila sa akin is na-release na daw ang aking plaka 7 months ago. So, ano nangyari dun? Saan napunta yung plaka ko? Tinawagan ko yung kasa nung nasa LTO pa ako, yung Skygo, tinawagan ko. At ang sabi nila is wala pa daw doon sa branch. At sabi ko, nasa LTO ako mismo ngayon. At ang sabi nila, pinaladala na sa inyo yung plaka ko 7 months ago. So, ano yun? Tinatamad ba silang hanapin yung plaka ko? Or sabi kasi na iba sa akin, by batch yan. Baka hindi pa ako sali sa batch na i-release. So, yun. Baka ganon. Tapos pangatlong naging problem ko is nung kailangan ko ng after sales o yung mga parts ni Skygo Boss ko, parang hindi interesado akong tulungan ng mga staff sa kasa. Parang hindi siya na nagbabother maghanap ng parts. Kunwari, sir, meron ba kayong bolt sa ganito sa signal light? Ay, wala sir. Wala kaming ganyan. Yun agad yung sagot. Hindi man lang nila, alam mo yun, wait lang sir, check namin sa inventory, check namin sa warehouse. Walang ganun. Automatic, wala na kami yan. So, ganun na lang. So, yun, medyo nainis ako sa mga ganun. Hindi, actually, nainis talaga ako sa ganun mga experience. Naisip ko, kung bibili ako ng Magnus or Axis, parang, di ba, sayang naman pera ko. Hindi, baka hanggang ngayon, wala pa akong plaka. Wala pa akong OR, di ba? Compared sa binili ko, si SRV, ang nakuha ko, OR ko within a week. May OR na ako. Tapos, yung plaka ko within a month. Mga 2 weeks lang may plaka na ako. So, di ba, you can see the difference. Tapos, nung bagong kuha ko yung unit, kinakamusta rin ako nung Bristol. Kung kamusta po si SRV, ganyan. So, mas naging choice ko talaga si SRV. Actually, dapat ang first choice ko is si Moto-B Evo 200. Pero kasi nung tinesting ko na yung motor, sinakay namin ni partner ko, parang medyo maliit yung yung body type niya. So, sabi nga nila sa akin kasi compact cruiser yung style ni Moto-B. Kaya siguro ganun. Pero other than that, pareho lang din naman sila ni SRV. Under QJ Motor din naman sila ginawa. Factory nila.
Kaya pinili ko si SRV. Saka mas mukhang classic si SRV kahit na sobrang modern niya. Tad siya ng modern features, pero alam mo yun, yung aesthetic niya is leading towards a classic motorcycle or a classic cruiser pa rin. So yun yung gusto ko. So yun lang guys, kaya hindi ako nag-Magnus. At kagaya nga nasabi ko, hindi naman ako naninira or anything. Baka may sa ibang kasa maganda yung experiences. So kung kayo mayroon kayo Skygo bike, comment down below kung ano mga experiences nyo, negative man, positive. At yeah, yun lang. No? Kaya nasabi ko, sayang naman pera natin kung bibili tayo tapos wala namang pakialam sa atin yung kasa, di ba? Walang pakialam sa atin yung dealership. Mahirap naman pagka ganun, di ba? Dapat we have to maintain a good relationship sa mga customer. So, yun lang guys. At laging tandaan, classic never goes out of style. Peace!